kung ang pabuya, how about the source of the reward? Legal ba na manggagaling sa mga private individuals or coming from, it should come from government funds? Wala namang distinction sa mga batas natin sa source, no, sa source ng pera na magagamit bilang pabuya. At kumbaga ang mga pribadong mamamayan, may role din sila sa ating justice sector. Kumbaga may 5 pillars of the justice sector, no? Kasama dito ang law enforcers, ang prosecution, ang korte, ang mga kulungan, at kasama din ang komunidad. At nasa interest din ng ating mga mamamayan na maipatupad ang ating mga criminal laws. So para sa amin sa Department of Justice, wala pong masama kung magaling sa mga pribadong individual ang salapi na gagamitin para sa pabuya. Sabi nyo, ang sinasabi ng batas, maganda po yun, ang sinasabi ng batas ay pwede ang private individual. May tanong lang po ako, hindi po ba pwede, hindi po ba maabuso ito? Kasi halimbawa, meron kang kaaway, gusto ka lang masabit, yung kaaway mo, ginawa lahat to, mapera, tapos magbibigay siya ng, kailangan po ba linangin namin yung batas at siguraduhin pa? Ano po bang inyong maisasuggest? Sige, salamat po, Senador. Ang pabuya naman, nakasalalay yun sa criminal na complete, no, sa criminal na action. At hindi naman natin basta-basta mabibigyan ng pabuya ang isang tao kung wala namang warrant of arrest, kung wala namang kaso na hinaharap ang mga subject ng pabuya. Opo, sumasang-ayon po ako doon. Ang punto ko po, Yusek, ay halimbawa, ako lang po, nag-away po kami ni Senator Bato. Isang araw, di natin alam, pinakasuhan ako. Dahil siya ay nasa kapangyarihan, ako ay wala sa kapangyarihan, gumawa siya ng paraan. Ngayon, hindi ko alam na may kinausap din siya. Sinabi niya doon sa kausap mo, pare, ikaw ang ng pera dyan, ng reward. So, meron na siyang sariling motibo po, di ba po? Hindi po pwede. Ako po yung nagsasuggest para kami po yung makagawa ng batas. Hindi ko po kayo tinuturuan. Kayo po ay resource speaker. Kayo po ang magbibigay sa amin ng idea bilang kayo tiga DOJ. Sa tingin niyo po ba dun sa batas may kulang na kailangan ilagay natin dun sa batas na una, kilala natin kung sino tong nagbibigay ng pabuya na ito ay walang pansariling interes na mapahamak yung tao. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin. Maaari po natin tingnan yan, no? Siguro mas maganda i-consultahin natin yung mga privacy experts natin. Kasi nga yung identity ng donor, maaaring consider to na confidential information. At siguro kung mamumungkahi ko po, mag-imbita po tayo ng resource person mula sa National Privacy Commission upang mabigyang linaw to. Opo, napakaganda po niyan. Siguro maganda din kung sino po yung inireklamo. Dapat siguro, para po sa akin, alam niyo po kasi ang batas dapat sa konstitusyon ang linaw na ang isang tao na pinagbibintangan dapat ibigay natin ng full force na siya din naman ay mabigyan ng due process. So malinaw po yun, sir. Alam niyo naman po yun. Yun lamang po, parang sa akin lang, meron lang baka magamit. Ang batas po, ginagawa na po natin yan. Di ba po, naglilinang tayo ng mga batas para proteksyonan lahat. Kaya maganda po yung suggestion ninyo. Recorded naman po yun, Chairman. Makapag-usap po tayo kung paano natin liliwanagin yan sa batas para ang lahat ng karapatan ng Pilipino ay napapangalagaan.